Nagsisipag-uwian na ang mga kapatid nating magpapasko sa mga probinsya. At live mula sa Parañaque Integrated Terminal Exchange, may express report si Gio Robles. Gio, hindi pa ba nagkakaubusan ng tiket dyan? Nikki, bago yan, maulan na Sabado para sa mga kapatid natin na palabas ng Metro Manila ngayong huling weekend na nga bago magpasko. Dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX, umabot na sa higit o halos 97,000 ang mga pasahero kaninang alauna ng hapon. Higit na yan sa kalahati ng bilang ng mga pasahero dito kagabi na umabot sa mahigit 186,000. Ayon sa pamunuan ng terminal, posibleng dumami pa ang mga biyahero dito sa PTEX habang papalapit nga ang Pasko. Marami na raw kasi ang mga nag-leave sa trabaho. Sa mga oras na ito, Nikki, biglang bumuhos naman ang malakas na ulan pero walang patid pa rin ang pagdating ng mga biyahero. Mahigpit ang ipinapatupad na seguridad sa 6 na entrance points ng PTEX. Kailangan dumaan sa metal scanner ang mga biyahero bago pumasok. Ini-inspeksyon naman ng mga K9 unit ang mga bagahe. Pagpasok sa PTEX, may mga pulis na aagapay sa mga pasahero. Halos fully booked na ang mga biyahe pa Bicol at Visayas pero marami pa rin ang nagbabaka sakaling makakuha ng tiket. Mahaba at pasikot-sikot na ang pila sa mga ticketing booth para sa mga biyahe pa Batangas, Quezon at Oriental Mindoro. Tiwala naman ang pamunuan ng terminal na sasapat ang mga bus dahil nagdagdag na sila ng mga biyahe dahil nga sa mataas na demand. As of 2 p.m., may higit 120,000 na mga biyahero na dito sa PTEX. Sa lagay naman ng trapiko, asahan ang mabagal na takbo ng mga sasakyan sa palibot ng terminal gaya sa may Kennedy Road, Macapagal Boulevard, Naiya Road at maging sa Cavitex. Nikki. Gio, kumusta yung mga biyahe? Meron din bang mga nade-delay? Nikki, may mga nakausap tayong bus driver at kumbaga given na yung mga delay dahil nga sa trapiko na nararanasan especially on major roads. So kahapon for example, doon naman sa may Cubao bus terminals ay umaabot ng hanggang 3 oras yung delay o turnaround bago makabalik sa mga terminal, especially kung dadaan nga sila ng C6, lalo na kung rush hour. The same goes naman dito sa mga bus sa may PTEX dahil nga kapag papasok o pabalik na sila ng Metro Manila at even pa lang sa mga southern provinces pa lang papasok ng Metro Manila, doon na naiipit ang mga bus. Kaya asahan yung delay sa mga 2 hours to 3 hours paminsan-minsan. Kaya sa mga pasahero din natin, magdagdag po kayo ng dagdag na oras sa inyong biyahe para at least po alam nyo na po yung kumbaga outcome kapag pupunta kayo dito ng Metro Manila para sa bakasyon o kahit pauwi po sa inyong mga probinsya. Nikki. At Gio, yung mga driver natin, nasisiguro naman bang fit to drive sila? May mga drug test bang isinagawa? Yes, Nikki, bago pa man o ilang linggo bago magpasko, nagsagawa na ng inspeksyon ang mga transport regulators. I'm talking about LTFRB, LTO, nagsagawa na ng mga drunk driving exams or tests and even din drug testing sa mga driver. At siniguro nga naman sa atin kanina ng mga pamunuan ng mga bus na nasa tamang kondisyon ang kanilang mga driver bago bumiyahe. Para sa gayon nga ay ligtas ang Pasko, hindi lang po para sa kanila kundi sa mga dala po nilang mga pasahero. Nikki. Gio, panghuli na lang siguro mga tips sa mga kapatid natin na uuwi pa nga lang ng probinsya. Kailan ba inaasahan yung pinakadagsa ng tao? Ang pinaka-inaasahan natin na dagsa ng tao ay mamayang gabi. Inaasahan pa natin na mas dadami pa yung mga biyahero dito kasi karamihan sa mga kapatid natin galing pa sa trabaho. At bukas sa linggo at habang papalapit, Nikki, yung Kapaskuhan and even on the Christmas Eve ay marami pa ring babiyahe dito sa may PTEX. Inaasahan na abot ng 200,000 nga ang mga biyahero habang papalapit ang Pasko. Kanina nakausap din natin yung ilan sa pamunuan ng terminal at advice nila nga sa mga pasahero, travel light. Pero hindi talaga, Nikki, maiiwasan na
part na ng culture natin na magdala talaga ng mga pasalubong, mga biskwit, at kung ano-ano pa bago tayo umuwi sa mga probinsya. Pero yung iba naman na nakausap natin, yung dala lang daw nila, yung mga sarili na lang daw nila at doon na lang sila mamimili kapag nakauwi na sila sa kanilang mga probinsya. Nikki. Ay, yan ang Express Report ni Gio Robles. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.